Na po kayo, ma'am? Mahusay naman ang aking pakiramdam. At masaya ako na nandito ako kapiling nyo ngayon. Thank you rin po. Talaga, nasasabi mo pang masaya ka. Kaya pa, ma'am. Kasi napakaganda naman ng talakayan dito sa show nyo, di ba? So, this is a good time to be here. Alright. Itong Red Monday, ito na po ang pangalawa nitong nakaraang Lunes na ipinalalabas po nila maging ang mga empleyado ng hudikatura ay nananawagan na kayo ay magbitiw. So unang-una, pakikinggan nyo ba sila? Magbibitiw ba kayo? Ilan po ba ang nagpirma dun sa statement na yon? 20 lang lamang po, no? Tapos sa iba't ibang panig ng bansa, Cagayan de Oro, Northern Mindanao, Negros Occidental, Naga Kamsur, Mandaue, Cebu City. Ang lakas na ba ng panawagan na neutral kami dyan, wag nyo kami ikalahok. At yung mga miyembro pa nga nung PASE nagsasabi, bakit naman kami sinama dyan hindi man lang kami natanong. So ang dami nagsasabi, ano ba naging proseso sa pagpapahayag ng statement na yan. At nakita natin, pati si Chief Justice Davides, sabi niya, kayo ay rumespeto ng due process. Maging neutral, huwag makilahok sa politika. Pagkat yan naman po ang pinaglalaban ko, na ang judiciary dapat hindi nakikisama sa politika. Yan ho ang gusto kong sabihin, pinoprotektahan natin ang laya ng konsyensya ng mga empleyado at huwes. Bakit naman ganito ang nagiging response ng mga ilan pong mga tao? So hindi po ito majority na mga justices at mga empleyado? Palagay ko, hindi naman po nyo masasabing ganyan talaga ang nangyari. Ano po? Panapanahon na nakakakuha sila ng isang forum, nagsuot sila ng pula, nasabi ba nila sa lahat ng kawani na yun ang ibig sabihin ng pula? Sinabi ng mga taga Mandaue, hindi naman nga nila alam bakit sila bigla nakatanggap ng mga text na magpula sila. So hindi ho tama, unang-una hindi ho tama kasing sumasama sa politika ang judiciary. Palagay nyo may justice na nasa likod nito itong Red Monday? Tingnan na lang ho natin kung anong lalabas kasi may mga ugong-ugong po. Sana naman ho, hindi talaga, no? Pero may mga ugong-ugong po sana... Na ano? Na may mga bagay-bagay na pinag-uusapan. So, itasasantabi ko na lang po muna yun ngayon. Kasi nakikita naman po na ang malakas na panawagan ng marami ay huwag isama sila sa nangyayari ngayon. At yun ho ang panawagan ko noong-noon pa. Ano ho nakikita nyo, ma'am, na motibo doon? May kinalaman ba ito sa politika? Simula pa nung nakalipas na taon, no, mararamdaman mo talaga yung pressure. Panay tuligsa sa'yo sa iba't ibang forum, sa media, sa impeachment hearings. Iisa ang lahat ng pinapatunguhan Kung hindi ka magre-resign, pahihirapan namin ang buhay mo. Kung hindi ka magre-resign, ipapahiya ka namin. Sisiraan ang iyong karakter, yuyura ka ng pangalan mo. So, malinaw naman sa akin ang pattern. Gusto lang nila talaga akong mawala sa landas. Bakit? Bakit? Ayan ang magandang tanong. Dapat nating itanong yan sa mga talagang malalakas na puwersa ng lipunan. Pero sinabi ng Malacanang, hindi daw ito kamay ng Pangulong Duterte. Sinabi ni Congressman Umali, mismong ang mga kasamahan niyo po sa Supreme Court ang lumalabas at nagrereklamo. Impeachable offense po ba? Kahit ano? Yun naman ho ang dapat itanong Lahat naman po ng organisasyon may mga problema. Kahit po siguro sa news organizations, no, mayroong problema. So, ang tanong na lang, paano ba dapat pinoproseso? Pero umaabot po ba sa impeachable offense ang kahit ano? Wala hong makasagot ng definite nun, di ba? So, malinaw naman po na talagang iba ho ang galaw ng mga bagay na ito. Kaya ang sabi ko, tapusin na natin sa Senado. Kaagad. Huwag na pahabain. Ilabas na talaga ang ebidensya. Pero mukhang parang gusto nila hintayin ang resulta ng co-warranto petition bago nila ilabas ang articles of impeachment. Pag-amin po yun na mahina ang kaso nila. Natalo talaga sila. Yun ba yun, ma'am? Or gusto nila magbitiw ka muna o tanggalin ka ng SC? Kasama na yun. Kasi ang end goal lang naman talaga, umalis ako So, kasama na yun. Kung hindi, mahina ang kaso o hanap ng ibang paraan. O balikan lang natin, ma'am, yung nangyari doon sa Philippine Women Judges Association. Ano po ang inyong naramdaman nung nagsalita sa mic si Justice De Castro at sinabing sub judice yung inyong mga sinabi? Ang mas naalala ko po, yung mga huwes naman pong mga kababaihan, mainit naman ho ang pagtanggap na dapat neutral. So, if ino-focus ko na lang ho, yung bagay na yon
Kasi kung iisipin mo po yung statement niya tungkol doon, ang naiintindihan ko po ang impeachment proceedings, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo sa mata ng publiko. In other words, it is also a political process. And the way that you defend yourself is you bring your case to the people. And I have to explain to the people. Yeah. Okay. Ano ba nangyari sa inyo ni Justice De Castro? Yan ang tanong ng marami. Sa akin ho, wala. Hindi naman siguro marami nang nakakakilala sa akin. Hindi ho ako madaling mag-inda. Hindi ho ako nagtatanim ng galit. Madali ho ako magpagulong lamang ng mga kung ano-anong sinasabi tungkol sa akin at hinahayaan na lang ang mga bagay-bagay umandar kasi kailangan kino-conserve namin ang energy namin at ang time para makapagsilbi sa bayan. Kung yung mga bagay na yan, binibigyan mo ng atensyon, kailan uusad ang mga kaso? Yun ang priority ko at yun ang naging pattern of administration na kailangan mapabilis ang lahat. Pero paano po kayo nakikipagtrabaho o nakikitungo sa kanya pag trabaho lang. kayo? Agenda yan. Number 1. Justice X, Justice Y, anong sasabi mo sa ganyan. And then, andar lang kami ng andar. Ngayon, kung may mga naririnig ka, dapat hindi ka naman masyadong balat sibuyas. Hayaan mo na ang merit ng mga pinag-uusapan yon, yun ang mga babaw. Kaya kong ipangsantabi yung mga distractions. Kaya kong mag-focus ng husto, Julius. Pero tanong ko lang, CJ, siguro narinig niyo po yung kanilang mga testimonya sa Kongreso, no? Meron ba kayong, kumbaga, natutunan or sa pananaw niyo, sa bahagi po ninyo, kailangan yung baguhin? Lahat ho ng tao, kailangan. Pagdating sa pakikitungo sa kanila. Lahat, without exception. Everyone must try to improve every day. So, that's not unusual. Sinabi nung ilan, hindi naman kasi nagre-reach out si CJ sa mga kasamahan niya. Alam niyo ho, kaya magandang umabot nga ho to talaga sa buong istorya para sa bayan. Kasi hindi naman ho siguro kahit sinong leader hindi nagre-reach out. Hindi naman ho yun, ganun ang sitwasyon. Ano mama nakikita mong problema ho sa inyong pamamalakad? Na bakit parang ganun ang impression na nakukuha ng publiko na may mga ayaw po? Alam nyo, maganda ho sigurong tingnan nyo yung record ng Supreme Court. Highest productivity ever. Most number of reforms. Most number of cases ever solved. No other administration has ever done this. Most number of electronic information systems put in place. Most number of outreaches. Most number of detainees who were released because they had been unjustly detained for a very long time. The record is clear, Julius. The record and the conclusion is inevitable. This is a very productive Supreme Court and which I am heading. So, yung mga ibang issues ba, kailangan pa nating pasukan yung mga yon? Hindi kaya pwedeng internal na lang ang tingin doon, di ba? Okay, uli na lang bago po mag-yes or no si Julius sa inyo. Ito muna, ang sinasabi nila sa inyo ay nilagay ng JBC na requirement na magsumite ng SALN. At hindi daw kayo nagsumite. Si Senior Associate Justice Carpio nagsumite nung application as Chief Justice. Kayo daw hindi nagsubmit pero binigay pa ng JBC ang pangalan nyo kay Pangulong Aquino noon. Did you submit or not submit? Nag-submit po ako. Kompleto po yung aking record simula ho nang ako'y nanungkulan sa judiciary. Tapos nung tinanong naman po ako, before that, meron naman ako magandang sagot. Yan. Okay. Meron pa akong tanong mamaya bago tayo magpaalam. Pero yes or no muna yes tayo. Or no. Ito. Ma'am, ito'y naging tradisyon na po sa Bandila. So, ang unang tanong po sa ating yes or no, naniniwala po ba kayo na si Pangulong Duterte ang nasa likod ng planong pagpapatalsik sa inyo? Posible, kasi dapat tanongin natin si Chief Presidential Legal Counsel Panelo at si Solicitor General Calida kung bakit ganun ang mga naging salita at hakbangin nila. So, yes, ma'am, ang sagot? Yes. Posible. Rule nga, yes or no. Ganon? Ay, medyo mahirap na manghingi yan sa Chief Justice, no? Okay, pero parang lumalabas. Yes. Kayo na mag-conclude. Okay. Si Court Administrator Maidas Marquez ba, sa palagay nyo, ang nasa likod ng Red Monday? Ay, marami pong nagsasabi sa akin na ganon. So, marami na ako nabasang reports, no? Na yun ang impression. Yes ba? Palagay ko, no? No. May hinanakit ba kayo? Palagay mo. Palagay ko, oo. Yes. Okay. Palagay mo. Oo.
Okay. Oo, Ma'am, yan. may hinanakit ho ba kayo sa mga Supreme Court Justices? Wala ho. No. Wala ho. Hindi ako taong madaling magtanim ng galit. Mapapatawad niyo ba sila? Lalo na yung pumunta sa Kongreso. Ay, noon ko pa ho napatawad. Kaya niyo makatrabaho ulit. Walang problema. Maraming kilala sa akin. Ganyan ako talaga. Okay. Umaasa ba kayong magiging patas ang paglilitis, ma'am, pagdating ng impeachment trial sa Senado? Dapat at yes. Okay. Kumpiyansa ho ba kayo na mananalo kayo dito sa impeachment case? Malaki ang aking kumpiyansa. So, yes. 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 Una, palagay niyo ba pagbibitiw kayo ng Korte Suprema sa co-warrant of petition? Hindi ho ako pwedeng manguna sa kanila. So, yan, hindi ko talaga kayang sagutin. Ma'am, ito lang. Kung sakali po na kayo ay manaig dito sa impeachment case na ito at kayo ay bumalik sa Supreme Court, paano niyo po makakatrabaho itong mga tao? Karen, Paano mo halika, gagawin yun? Julius, Oo. alam nyo, magkakapatid naman tayo, iisa lang ang ating trabaho. Hindi ba pwedeng pag-usapan natin ulit? Ulitin natin kung ano mga problema nyo at pag-usapan natin ano bang dapat na baguhin ko. Nakita nyo naman na may Gagawin mga nyo issues. yun. Ay, hindi sa akin problema yan. Hindi sa akin problema Hindi pa kasi ba daw nagre-reach out ako. Tinanong, alam niyo may mga senador nagsabi sa akin, Oo. ang concern nila, Oo. untenable na ang sitwasyon niyo sa Korte Suprema. Hindi man yung impeachment trial ang concern nila. Ang sabi ng ilang senador sa akin, Karen, paano siya babalik? Paano kung nagpatawag kayo ng NBank, walang sumipot? Ay, kung nagpatawag ako ng NBank, hindi sila sumipot, sila ang hindi nagpe-perform ng duties nila. Pati tandaan mo, hindi naman lahat ng mga justices nagtestigo. Tandaan mo ha, marami yung hindi. Mas marami ang hindi. So, pag nagpatawag, ang presiding officer, ang duty ng bawat isa ay dumating. Okay. Thank you so much. CJ, your final words. My final words is, let us give justice a chance. Humihingi ho ako ng araw ko sa korte, sa Senate. Kasi naman ho, doon sa House, hindi naman ho ako binigyan ng chance na magkaroon ng pagtatanong doon sa mga sinasabi nilang resource persons. Ngayon, dito po sa Senado, trial po yan. Hindi pwedeng maglalatag ka ng statement na hindi ka i-challenge. Lahat po i-challenge. Doon po, mapapatunayan ko po ang aking paninilbihan sa bayan. At palagay ko ho, gaganda ho ang tingin nyo sa halaga at nagagawa na ng hudikatura. I'm very confident po. Gaganda pa ho. Hindi naman ho kayo, ma'am, nangangamba na may mga pangalan itong nilalagay nila bilang mga prosecutor like si Senator Juan Ponce Enrile? Hindi ho dapat manangamba. Kasi ang katotohanan nasa panig ko. At mga magagaling rin naman ang mga abogado ko. Hindi pa nga ho nyo na-interview pero magagaling ho sila talaga. Sige po. Good luck po sa inyo. Marami pong Thank you, ma'am. salamat. Good evening.